Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, tulungan ko po agad kayo makapag-English gamit po ang causative verb na made. Okay, na kapag tinagalog po natin yung made po dito sa ating aralin ay ito pong nagawa. Okay? Bali, ang ibibigay po nating ideya ay sinasabi po natin na yung ating pinag-uusapan ay nagawang maipagawa ang naturang aksyon sa ibang tao. Yun po yung may bibigay nating English sentence. So, magbigay na po agad ako ng halimbawa. Kunyari po, dito sa unang listahan, ang napili ko po ay nagawa ko. Kapag in English nyo po yan, ay made. Okay? Dito sa sumunod na listahan, ang napili ko naman po ay itong salitang siya. O kaya kayo na po ang bahala kung lalagyan nyo ng ng sa dulo, magiging siyang. Pero pag tinranslate nyo po itong siya o siyang, kung lalaki, him. Pero kung babae, her. Okay? Kunyari po, yung siya po ditong napili ko ay lalaki. So, him po ang aking itutumbas. Okay? Sumunod po ay itong nagawin ang. Yan po yung isusunod natin. Pagkapili nyo po dito sa pangalawang listahan. At kapag in English po itong nagawin ang duda. Okay? Sumunod, pipili lang din po kayo ng isa dito sa baba na listahan. Ito pong nasa baba, yan po yung action na sinasabi po noong ating pinag-uusapan na nagawa niyang ipagawa dito sa taong tinuro po natin dito sa pangalawang listahan. Okay? Kunyari po, ang napili ko ay itong pagluluto. So, pag in English nyo po yan, cooking. Okay? So, pagsama-samahin lang po muna natin yung mga Tagalog na salita. Nagawa ko siyang nagawin ang pagluluto. O kaya, nagawa ko siya nagawin ang pagluluto. Pag in English nyo po yan, I made him do the cooking. I made him do the cooking. Nagawa ko siya na gawin ang pagluluto. Kung mapapansin nyo, nakabuo po agad tayo ng English sentence gamit po itong causative verb na made. Na maganda pong matutunan kasi ito po ay gamit na gamit. Okay? So, isa pang halimbawa. Subukan po natin ay itong may pangalan, Mario. So, kayo na lang pong bahala kung papalitan nyo yung Mario ng ibang pangalan. Okay? Nagawa ni Mario ako na gawin ang pamimili. Nagawa ni Mario ako na gawin ang pamimili. Pag in English nyo po yan, Mario made me do the shopping. Mario made me do the shopping. Yun po yung tamang Ingles sa nagawa ni Mario, ako na gawin ang pamimili. Kung mapapansin nyo, nakakabuo na po agad tayo ng English sentence gamit po itong ating pattern ngayon. Kaya sana po makikipractice po ng maigi itong ating leksyon para magamit nyo na rin po agad. At ang maganda po dito sa listahan po natin dito sa baba, itong mga aksyon, ay ito po ay gamit na gamit. Kasi po, ito po ay puro halos gawaing pambahay. Okay? So, kung gusto nyo pong gamitin po itong made para makapagbigay na ideya na yung ating pinag-uusapan ay nagawang ipagawa ang naturang aksyon sa ibang tao, ito na po yung inyong hinahanap. Okay? So, sana po makikipractice ng maigi ito at sana matututunan nyo rin po agad. Okay? So, isa pang halimbawa. Nagawa niya si Tarzan na gawin ang paglalaba. So, subukan po natin itong niya ay babae. So, yung niya, pag babae, she. Pag lalaki, he. So, ito po yon. She made Tarzan do the laundry. She made Tarzan do the laundry. Para sa nagawa niya si Tarzan na gawin ang paglalaba. Okay? So, kung mapapansin nyo, marami na po tayong nabubuo agad na English sentence gamit po itong ating pattern. Okay? Para sa causative verb na made. Okay po? Maraming salamat po.